Saan nga ba nagmula ang tsokolate? Yan ang tanong na naglaro sa isip ni Ginoong Floro Cataniag na nagmulat ng kanyang interes upang pasukin ang industriya ng pagkakakao. Sa tulong ng isang kaibigan, ang pagkakakao ang kanyang pinagkaabalahan matapos niyang magretiro. Ang interest ko sa kakao kasi, nagsimula yun nung araw pa. Pag ako'y kumakain ng tsokolate, tinatanong ko yung sarili ko. Sabi, saan kaya galing ito? Nung mag-asawa kami ni Mrs., may nakita lang akong puno ng kakao at sinasabi nila, ang alam ko lang noon, ang Gantablaya. Yung kaibigan ko na taga Davao, mayroon pala siyang kakao farm. So doon ako nagkaroon ng interest. Sabi ko, pag bakasyon mo nga, sumama ako sa inyo sa Davao. Yun, nakita ko na maganda naman ang tanim nila ng kakao. Tapos tinanong ko yung business side noon. Nakita ko naman na mayroon talaga palang pagkakitaan ng kakao. Ang napansin ko dito noon, nung nagsisimula kami dito sa Quezon, kanya-kanya pa. Yung mga iba, pinapabayaan na lang yung kanilang puno kasi akala nila wala ng market. Kaya yung iba, pinagpuputol yung mga puno nila. Noong 2016 ay yung DA, particularly sa DA4A, ay pagdating na sa training. Doon na kami lahat natuto ng kung paano ang maayos na pagpapalago ng industriya ng kakao. Muling napukaw ang interes ng mga magsasaka ng kakao sa pagbilaw dahil na rin sa suporta at pagnanais ng kagawaran na pagyamanin ang natatagong yaman ng bayan, ang industriya ng kakao. Dahil sa nabuong samahan ng sikap pagbilaw, ay nabiyayaan sila ng mga tulong interbensyon mula sa kagawaran na naging simula ng panibagong yugto ng kanilang pagsasaka. Maraming tulong talaga ang DA sa amin. Unang-una, yung mga interventions na binibigay at saka yung mga kagamitan na binibigay. Lately, yung natanggap nga namin yung binigyan kami ng sasakyan, yung Travis, yun ang talagang pinakamalaking impact. Kasi ngayon, lahat ng farmers na tumatawag sa amin at may mga harvest sila, napupuntahan na namin. Sa pamamagitan po na pinagkaloob na sasakyan ng DA, na ito po ay malaking tulong. Unang-una sa malalayong lugar, iniikutan para isang malaking bagay po ito sapagkat inilalabas lang sa may kalsada, mabilis po ang transportasyon. Di katulad nung panahon, ang ginagawa namin ay tricycle. Malaking pabor din, ginhawa sa mga magkakakaw. Sapagkat napakahirap naman na pipikapin mo yung kakao, tapos sasabihin mo, sa susunod na itong bayaran kasi ipaprocess pa. Kaya so malaking bagay po ito. Nakakatuwang isipin na ang dating tanong na kung saan nagsimula ang tsokolate ay isa na sa mga malalaking producer ng kakao sa kanilang bayan. Sa ngayon ay mayroon na silang 26 na iba't ibang produkto mula sa cacao beans at iba pang byproducts nito. In a way, kumikita na kasi kami kasi para patas ang production namin. Pagdating sa gross sales na buwan-buwan, nakakaabot tayo ng 120,000 pesos pagdating lang sa tsokolate. Pagdating sa bean trading naman ay nakakabenta na tayo ng itong last two months nung 2023, nakapagbenta na tayo ng 1.5 tons. Before na pinasok ko ito, sabi ko, ito ba'y gagawin ko na isang negosyo o gagawin ko lang na parang libangan lang sa aming pagre-retire? Combination of the both, ng retirement at saka doon sa negosyo. So far, wala naman kaming regrets na pinasok namin ito kasi yun ang number one na aim namin talaga na makatulong sa mga cacao farmers. At the same time dito sa amin, lahat ng empleyado namin ay taga dito din. Kaya nakakatulong kami sa mga taga rito. Iangat mo din ang kabuhayan ng lahat ng cacao farmers. Gusto kong pasalamatan ang Department of Agriculture, especially sa high value crops. Pangalawa, sa Office of the Provincial Agriculturist, lahat ng tulong nila sa aming mga LGUs. Sa ngayon ay kilala na tayo ang sikap co-op. Kilala na sa mga quality beans sa buong Calabarzon at makilala din tayo na ang ating beans ay pang-export na talaga.